In this video, I'm going to show you exactly how to estimate metal cladding, specifically yung tinatawag natin na spandrel. Hi, I'm Vin Bautista with Pinoy Roofing. And kung nahihirapan ka sa pag-estimate ng ceiling sa may shed type roof, in this video, ituturo ko sa iyo kung paano makuha yung quantity ng panel, ng moldings, at ng hardware accessories step by step. So, let's get started. Sa pag-estimate ng ating spandrel sa ating shed type roof, gagamit tayo ng mga formulas. So, dito, dun sa ating unang measurement, meron tayong 10 meters sa kanyang lapad and then 6 meters para sa ating length. Ito yung gagamitin natin. So, bali pagka sa spandrel, ito na yung ating fascia line, yung paikot. 6 meters, 10 meters, 6 meters, and then 10 meters. Then, mag-a-add lang tayo sa ating building line na sukat. And then, let's say, yung length ng spandrel natin is 1 meter paikot. So, yan. Gamit tayo ng center line. So, 1 meter yung length natin paikot. Ang width na natin dito or length natin dito, that is 6 meters minus 1 meter. And 1 meter, that is 4. And then dito, 10 meter, that is 8 meter. Sa panel, yung sa spandrel natin, gamit tayo ng formula sa quantity. Quantity is equal to width divided by effective width. Yan. So, ang width natin, itong 6 meters, 10 meters, 8, and 4. May way para ma-solve yung ating quantity ng mas madali. So, ang gagamitin natin na width dito, itong 8 meters. So, quantity is, dito tayo sa loob gagamit. That is 8 meters and then 4 meters. So, i-leave muna natin itong part na ito. Ang computein lang natin, ito, nasa loob muna. Kasi tuturuan ko kayo dun sa technique mamaya kung paano ma-solve itong apat na ito. So, width natin, meron tayong 8 meters divided by yung effective width natin. Ang madalas na ginagamit pagka residential is yung 4 inches. May dalawang klase kasi ng effective width. Merong 4 inches tsaka merong 6 inches. Pero for the sake of this video, ang gagamitin natin is yung 4 inches. So, 8 divided by dun sa effective width natin based doon sa ating nakuha dun sa brochure. That is 8 divided by 0.111. That is 72 pieces. So, 72 pieces dito. 72 pieces dito. And then, next, dito na side. 4 divided by 0.111. That is 36 pieces. 36 pieces. So, meron na tayong mga piraso dito. Ang kulang na lang dito, itong apat na corner. So, ang length natin dito, both side is 1 meter. So, sa pag-solve ng ganyan, yan, 1 meter, then 1 meter dito. Solve natin, 1 divided by 0.111, that is 9 pieces. So, yung 9 pieces na yon dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Ito na side, then guhitan natin sa gitna. Ang tawag namin dito is yung cut and fill. So, total, parehas naman na 1 meter and 1 meter. Ito na side, mapupunta na dito. Then ito na side, hindi pwede siya dito.
Itong side na to, side A, ipupunta natin siya dito na side. Cut and fill. Yung nakat dito, itong cut na ito, ipupunta natin dito. Then, yung nakat dito na side, yung half dito, mapupunta naman siya dito. Binapart. And then, yung nakat dito na side, mapupunta naman siya dito na side. And then, yung nakat dito, mapupunta siya dito. Para umiikot lang siya. Basta ang ano natin, ang quantity natin, both itong mga side na ito, that is 9 pieces times 4 corners, so 9 times 4. Ganun lang siya kasimple. Yun yung tinatawag namin na cut and fill dito sa mga side na ito. Kasi sayang naman kapag i-estimate mo pa siya ng isa-isa na ganyan. Kasi kapag inisa-isa mo, kunwari ganyan siya. Pagka binuo mo yan, ganyan. Nakaganyan. Bali puputulin mo itong mga excess na ito, which is sayang. So, ang gagawin mo na lang, kapag ka nakat dito, itapon mo na lang dun sa kabila or i-fill dun sa kabila. Yun yung tinatawag namin cut and fill. So, pag-addin na lang natin lahat, 72 plus 72 plus 36 plus 36 plus 9 times 4 corners, 4 sides, that is 252 pieces. Yun na yung quantity natin. So, bale ang kailangan natin is linear meter kasi ito yung preparasyon ng mga supplier. So, LM is equal to quantity times length, that is 250 pieces, 252 pieces times length na 1 meter, that is equal to 252 linear meter. Yan. Nakuha na natin yung quantity, 252 pieces, and then linear meter na 252 linear meter. Next na natin is yung ating bended or yung moldings natin. Sa pag-solve ng ating quantity para sa moldings, gamit tayo ng formula na length divided by effective length. So, dito tayo. I-rewrite ko lang para mas malinaw sa atin. So, 10 meters, then 6 meters. Ang tawag dito sa outer rectangle na ito na yung ano natin, fascia line na gagamitan natin ng mga moldings na fascia cover. Paikot yan, fascia cover. And then itong nasa loob na rectangle, ang moldings naman natin dito is end molding. Apat din yan na side end molding. And then meron pang isa na molding na gagamitin natin. Yun yung tinatawag naman namin na center molding para siya dito. Center molding. Yan. Tatlong moldings lang yung kailangan natin sa shed type roof. Unahin na natin yung quantity ng ating fascia cover. Fascia cover, gamit tayo ng formula na length divide by effective length. Yung length natin, itong buo na ito. That is 10 times ito, 10 plus 10 plus 6 plus 6. That is 32 meters yung paikot niya. Divide natin sa effective length. Yung isang piraso ng molding, ang length nito is nasa 8 feet.
or convert natin sa meter, that is 2.44 meter. Yan yung buong lapad niya. Kaso, kailangan natin ng overlapping. Kunwari, ito yung dalawang molding, hindi pwede na magkadugtong lang siya na ganyan. Kailangan natin itong at least 10 cm para sa overlapping niya. Okay? Para pagka pumasok siya ganyan, mas seal dito using silicone sealant, or kahit hindi na mag-sealant, blend rivets na lang. So, yan. So, yung 2.44 meter, less natin ng 0.10 meter, that is 2.34 meter. Ito na yung ating effective length. So, 32 meter yung length ng buong fascia line natin. Divide by 2.34 meter. That is 32 divided by 2.34. That is 13.67 pieces, or round up na natin as 14 pieces. Yun. Next naman natin itong end molding. Dito sa end molding naman, ito yung ating total, yung length niya, 8 meters, 8 meters, 4 meters, 4 meters. That is 12, that is 24 meters yung total na lalagyan natin. Then divide natin sa effective length na 2.34 meter. That is 24 divided by 2.34. Meron tayong 10.25 pieces, or round up natin as 11 pieces. So, nakuha na natin fascia cover and molding. And lastly, yung ating center molding. Sa center molding, bali gagamitan natin siya ng formula, yung Pythagorean theorem. Kasi ito, side, kaganyan siya. Ang meron lang tayo na length is yung 1 meter na length ng ating spandrel, then 1 meter dito. Gamit tayo ng Pythagorean theorem na c squared is equal to a squared plus b squared, or simplify natin, square root of a squared plus b squared. Lagay natin yung ating measurement. C is equal to 1 squared plus 1 squared. That is C is equal to square root of 2. So, yung square root of 2 natin, that is 1.41 meter. So, yung C dito is equal to 1.41 meter. Then, times natin ito sa 4 kasi 4 yung kukunin natin. 1.41 divided by, or times 4, that is 5.64. 5.64 meter. Divide natin sa effective length na 2.34 meter. That is equal to 2.41 pieces, or round up natin into 3 pieces. So, nakuha na natin. Meron na tayong panel, bended or moldings, and lastly, yung ating hardware accessories. Tatlo lang yung kailangan natin sa hardware accessories. Meron tayong blind rivets, meron tayong concrete nail na, and then meron tayong touch-up paint. Ang formula ng blind rivets natin is dalawa yung kukunin natin. Yung blind rivets para sa ating spandrel, tsaka blind rivets para sa ating mga moldings. So, dito yung blind rivets natin dito, para sa panel, meron tayong quantity times 2. Kasi sa 1 meter, yung isang piraso ng spandrel na 1 meter, dalawang blind rivets yung gagamitin natin dyan.
And then, plus natin yung sa quantity para sa ating moldings. Yung overall quantity ng moldings natin times 8 naman. So, bali sa isang piraso ng molding, 8 blind rivets yung gagamitin natin. So, compute natin quantity, that is 252 pieces times 2 plus quantity ng ating mga moldings, 14 plus 11 plus 3, that is 28 pieces times 8. So, meron tayong 252 times 2 plus 28 times 8, that is 728 pieces. Then, mag-add tayo ng 25 pieces. Ang 25 pieces na yun para sa mga mahuhulog or mga marireject na mga blind rivets. Para safe lang, para hindi saktuhan. So, meron tayong 753 pieces na blind rivets. And then, para sa ating concrete nail naman, ang formula natin para sa ating concrete nail ay quantity times 8 divided by 320. Bali itong concrete nail, 1 inch yung gagamitin natin. Yung concrete nail na ito para sa ating end molding. Kasi yung end molding yung kailangan ng concrete nail kasi siya yung direkta doon sa ating concrete wall. So, quantity and then tong 320 na constant sa 1 kilo ng 1 inch na concrete nail, 320 pieces yung laman nun. So, meron tayong quantity ng end molding, that is 11 pieces times 8 divided by 320. So, 11 times 8 divided by 320, that is 11 times 8 divided by 320, that is 2.275 kilogram, or round up natin sa susunod, that is 1/2 kilogram ng ating blind rivets. So, sa touch-up paint naman, ang formula ko para dito is LM ng ating panel ng spandrel divided by 250, and then plus overall quantity ng ating moldings divided by 30. So, meron tayong LM na 252 divided by 250 plus quantity natin na 14 plus 11 plus 3, that is 28 divided by 30. So, ang ating touch-up paint quantity, that is 252 divided by 250 plus 28 divided by 30. That is equal now to 1.94 can, or round up natin into 2 cans. That's it. Kompleto na natin yung quantity natin para sa ating shed type roof na ceiling. So, meron tayong panel na 252 pieces na 1 meter. That is 252 mm. Sa moldings, meron tayong fascia cover na 14 pieces. End molding na 11 pieces. Center molding na 3 pieces. And sa ating mga hardware accessories, meron tayong blind rivets na 753 pieces. Concrete nail na 1/2 kilogram. Touch-up paint na 2 cans. Ito na yung ipapapresyo mo sa supplier mo para mas madali and reliable na rin yung ating computation para maiwasan natin yung mga overestimate tsaka underestimate at yung iba para iwas loko na din.
So, ayun, in just a few steps, marunong ka na mag-estimate ng spandrel sa my shed type roof. If you found this video useful, please like and share it to your friends. Target kong mag-upload ng 1 video a week para matulungan kita and other people na magkaroon ng useful information and ideas about roofing dito sa Pilipinas. So, if you want to support me on my mission, please do subscribe. Thanks for watching.